Babatiin mo natin Sister L, itong ating bisita ngayon na kandidato rin sa pagka-senador. At ito ay mula sa Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Pakilala Ayan, mo. oo. Nako, ito Lakaya. Bago mo basahin yung kanyang resume. Ayan. Resume. Bakit ba resume ka ng resume? ano ba tayo? Di ba resume? CV na lang. Parang, hindi na uso masyado yung hindi na ba, resume. hindi na ba pwede yung di na uso yung resume? Ayan. O di ba biodata na lang? Parang paurong tayo na paurong. CV ngayon, curriculum CV, vitae. Ayan. yes. Pero bago mabasahin kung ano ba ang background ng bisita natin, ayan, bakit kailan yung ibotong senador? Ang ating bisita po mahabigan ay si Attorney James Patrick Romero Jimmy Bondoca. Attorney Jimmy Bondoc, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Deo, Ma'am Elaine, at sa inyong mga tagapakinig. I made it. Pasensya na po kayo, medyo ginabi. Pero umaga pala, umaga pa. Oo nga. Mukha lapang tulog ito yung si Attorney Jimmy Bondoc. Ano lang yun, expression lang. Pero maraming salamat po na ako'y inanyayahan nyo dito. Matraffic talaga ngayon, Attorney Jimmy. Sila kay muntik-muntikan pa, attorney. Miyerkules pa, ganyan talaga pagkasimbang baklaran. Ayan, tama. Sige pagdaan. Pero, Lakaya, bago tayo kantahan ni Attorney Senator Jimmy Bondoc, ha? Ano ba ang resume nitong ating bisita ngayon? Kaya ito, brief background lang, Lakay. Of course, alam at kilalang-kilala po nating lahat na siya isang sikat na mga awit o singer at composer at sumikat siya Lakay sa kantang Let Me Be The One. Ayun. Mamaya papakantahin natin siya na very short. Nag-aral siya Lakay sa Ateneo de Manila University at nakapagtapos Atenista pala ito. Akala ko lasalista. Atenista siya Lakay. Marami nagsasabi niyan. Ugaling lasalista daw ako. Ang kanyang natapos Lakay na degree ay Communication Arts at nag-aral din siya ng abogasya sa San Beda University noong 2017 at noong 2019 Lakay ay lumipat siya sa University of the East o UE para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng law at siya ay pumasa ng bar exams noong 2023 Lakay at ngayon ay susubukan tumakbo at siya ang ating aplikante ngayon Lakay. Di mo yata nabanggit ito ay naging Vice President ng PAGCOR. PAGCOR, yes. Oo, medyo kulang si Diyosa. Ito pala. Siya Lakay tinilaga ding Assistant Vice President for Entertainment ka ng PAGCOR. At 2017 to 2021 naman nagsilbi siyang Vice President para sa Corporate Social Responsibility Group ng PAGCOR. At 2021 hanggang 2022 ay nirang naman siyang miyembro ng Board of Directors ng PAGCOR. Ayan, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kayo mga taga-PAGCOR, nakikinig sa ating ngayon ha? Sina Bossing Alatenco, ha? At Eric Balcos. Eric Balcos. Parang Eric, kumusta ka na, ha? Ayan, anyway, Attorney Jimmy Bondoc, sir. Ayan, una. Good morning. Good morning. Bakit gusto mong maging senador ng bayan? Bukod po sa napakaraming dahilan, naniniwala ko yung public service is really a calling, no? So, hindi naman po ako mag-isang nag-decide nito, yung buong pamilya namin, tsaka yung mga kasama ko sa politika. Lahat naman tayo naghahanap kung saan tayo best na makakatulong at sa palagi ko po, baka po ito yung panahon na makatulong po ako in this capacity sa legislation. Legislation ang trabaho po ng mga senador, paggawa ng batas, lawmaking, ika nga Attorney Jimmy Bondoc. Kung kayo po ay papalarin, ano ang naiisip nyong unang panukalang batas na gagawin nyo na makatulong sa ating mga kababayan? Ako po, may aaminin sa inyo. Noong una ko pong inihain yung aking certificate of candidacy, ang dami ko pong panukalang batas na gustong ihain sa taong bayan tungkol sa i-revise yung Anti-Hospital Detention Act, yung mga nakukulong sa hospital pag hindi nakakabayad. Kasi yan po yung mga naranasan ko sa PAGCOR, no? No? To institutionalize anti-corruption, no? Yung talagang gawin na nating hindi pag nagpalit ang administrasyon, naiiba yung ating pananaw at sistema sa fighting corruption, no? Pero alam niyo po, nung lumabas itong budget issue, parang gusto kong gawing hindi naman secondary pero unahin talaga
na ayusin natin yung budget ng bayan. Kasi nakita ko po lahat ng mga problema na sinabi ko tungkol sa healthcare, tungkol sa education, corruption begins in the budget. Kaya po ako, ang panawagan ko lagi, talagang piliin niyo po yung mga tao na pipiliin yung kapakanan ninyo sa budget. Kahit nga hindi na ibang batas yung budget lang kasi napakadami na nating batas. So ayun po, sa inyong tanong, ang gusto kong fokusan ngayon, yung susunod nating budget para hindi na maulit itong, for me, the most corrupt budget in history. So kayo naniniwala, Attorney Jimmy Bondoc, na may anomalya dun sa budget natin, lalo yung mga sinasabing isiningit dun sa Insertions. blank items, insertion sa ating budget para magamit sa kanilang mga kanya-kanyang proyekto na may sinasabing bahid ng korupsyon. Opo, kasi po alam nyo, marami naman tayong pwedeng opinion dyan, sasabihin nila political lang. Pero nung isang araw po, naghain na kami ng kaso sa ombudsman. Laban po sa kila Speaker Martin Romualdez, Manix Dalipe, Zaldico. Kasi po, there are clear elements of the crime present. Nandito po yung mga elemento ng falsification of legislative documents. So wala na pong question. Nasa korte na po kung sila ay hahatulan. Pero nandyan yung mga elemento, hindi na po ito opinion. Dahil may ebidensya na po tayo na yung BICAM report na blanco ay biglang nagkalaman. 241 billion po. Parang kumbaga binigyan sila ng blank check at pinunuan nila ng 241 So ito po ay billion. sapat na ebidensya. Siyempre that is for the ombudsman to decide, pero yan po yung aming kasong inihain at may ebidensya po tayo dyan. So wag na po nila sabihin na politika lang daw ito, tas may nagsasabi bakit daw tiniming, election daw, gano'n, pagpapasikat, pagpapapansin. Kailan pa po ba ihahain to? Kailan ba pinapasa ang budget? Palulusutin po ba natin ito? So ayun po ang ginawa namin, naghain na kami sa ombudsman and we are hoping and praying na talagang panindigan ito ng Office of the Ombudsman. Ayan na. Bakit daw sa ombudsman ifinal ang kaso, ba't hindi daw sa korte? Well, ang ombudsman, unang-una, ang mga salary grade ng mga ito ay mahigit 27. No? That's 31. Number 2, kasama po sa, it is directly related to the performance of their public functions. No? At pangatlo, meron po kasing RA 3019 element yung aming pinasa na inihain, no? Yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which are crimes committed by these public officers of this rank. No? So pang-ombudsman po talaga yan. Oo, pwede din naman sa special sa prosecutor, sa city prosecutor, but they have concurrent jurisdiction. Pero ang ombudsman po meron talagang primary jurisdiction pagdating po sa mga ganyang kaso. Hindi ba dahil daw ang ombudsman, si Justice Sam Martires, ay appointee ng dating Pangulong Digong Duterte? Well, they can make that argument, pero ganun na lang ba tayo lagi? Porke appointee nito at appointee nun, hindi na tayo magtitiwala doon sa pagkasagrado ng kanilang opisina. At bukod doon, baka hindi nila alam, retiring po si Ombudsman Martires this year. DC naman, o nga pala. So, magre-retire. so moot na yung argument nila na yan. No? Ako, we believe in sa totoo lang, pwede kaming matakot dahil ang susunod na magiging appointee siyempre appointee ng administrasyon. Pero kami po, we have to hope against hope, no? Tayo po ay maniwala sa integridad ng institusyon. Maganda nabanggit niyo yan na Attorney Jimmy Bondoc, ha? Ayan, akala ng marami, ako di ko alam na o nga pala Magre-retire na pala ang 7 years diba? Apo Justice Sam Martires na ombudsman. Whom I admire. Ayan, believe ko dyan sa taong yan. Ayan. Pero Lakay, alam mo, unang tanong mo pa lang, parang ang bigat agad ng usapan natin. Ano? Kaya gawin natin medyo light muna, sige. Lakay. Pakakatay mo ka agad si Attorney Bondoc. Mamaya na. Ayan. Hindi, Lakay. Kasi syempre, alam naman natin na siya ay galing sa mundo ng entertainment. Ayun. Ano, Lakay, at kilala nga siya bilang singer. Doon siya nag-start. Tama. So, sa larangan naman ng politika, attorney, alam naman po natin sa Pilipinas na kapag ka po ay galing sa entertainment o kaya artista po ang tatakbo o kaya isang singer, ang linya ng mga Pilipino, karamihan po sa atin ay, nako,
celebrity na naman, 'di ba? Yun yung madalas nilang sinasabi. So kayo po, alam naman natin na hindi po kayo celebrity, abogado rin po kayo. At kayo rin po ay nagsilbi na rin sa ating pamahalaan sa gobyerno. Paano po ba natin maikukumpara yung pagkakaiba ng isang celebrity or sa entertainment industry at yung pagpasok po ninyo sa politika? At ano po ba yung mga differences na masasabi natin? At para naman po yung paningin ng mga tao ay mabago doon po sa kapag isang sa mundo ng entertainment o artista ang pumasok, ay tingin po nila ay wala yan. Wala. Alam nyo, ang problema talaga kuminsan masyadong judgmental ng tao no? Pero hindi natin yan mababago. Alam nyo, ang tao halimbawa, lahat po ba ng pare mabait? 'Di ba? Lahat po ba ng sundalo matapang? No? Lahat po ba ng politiko korap? Lahat po yan walang absolute answer. So hindi ko alam kung bakit kailangan natin husgahan ng tao base sa sektor na kanyang pinanggalingan. Mas gusto ko pong isipin ito. Merong private sector, merong public sector. Yan ang biggest difference. Iba ang private, iba ang public. Nung ako ay nasa private sector as a businessman singer, no, kasi business ko yung pag-entertain. Yes. Nakita ko po yung kakulangan ng suporta ng gobyerno doon sa aking tinatahak na landas, no. Kaya inaral ko, tumalon ako doon sa border na yon, pumunta ako sa public sector. At inaral ko po ano po yung balangkas ba ng public governance at kung paano nito mapapaganda ang pagninegosyo ng pribado na mamamayan, no? Kasi ultimately, ang pinoprotektahan ho ng publikong sektor, yung private, pinoprotect niya po yung buhay ng ordinaryong mamamayan na gusto lang mamuhay ng tahimik. So yun po yung difference, I think. It's not about singer ka, businessman ka, or whatever. Ang biggest difference yung aking pagtalon from private to public. Ayan, oo. Kasi sinasabi nila, Attorney Jimmy Bondoc, para madaling manalo, mag-artista ka muna para sikat na bago tumakbo mo, bago mga tumakbo sa ganun politika. talaga. Pero totoo naman po yan, di ba? Dahil tayo po ay nasa demokrasya at tayo po ay namili na padamihan ng boto. Yun ang ginawa nating sistema No, but that is also a good argument kung bakit dapat siguro in the future magkaroon tayo ng reforma dyan sa sistema na yan. Baka magandang magpunta na tayo sa parlamentaryo. No, pero mahabang usapan yan. Yes. No? Pero ang sinasabi ko, sa current nating sistema, wag po natin, kumbaga sa English may expression, no, don't hate the player, hate the game, di ba? Or don't blame the player, blame the game. Yan ang laro Mukhang nasa pagkor lang tayo. At napakaganda ng sagot. Gusto ko ang naging sagot ni Attorney Lakay. Mataling hagaw nito si Attorney Jimmy Bondoc. Singer, composer talaga ito. Pero mabigat ang sagot Ayan. Pero alam nyo sa Attorney Jimmy Bondoc, kahapon, o nga pala, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, kayo po ay nasa grupo ng PDP under sa grupo ng dating Pangulong Digong Duterte. Opo. Ilang nga pala kayong kandidato sa oposisyon sa under PDP na tumatakbong senador? Nung nagsimula po yan na 6, tapos meron kaming 2 po na adopted na candidates. Yung 6 po, si Senator Bongo na nakaupo at si Senator Bato na nakaupo. Tapos si Kuya Ipe Salvador. Tapos 3 po kaming abogado, si Raul Lambino, Attorney Raul Lambino. Kailan ito palang pagkasenador si Attorney Raul Lambino? Hindi natin naririnig. Ayan, Si Attorney J.V. Hinlo, the one and only candidate from the Western Visayas group. Tapos ako po, Jimmy Bondoc po, ang inyong lingkod. Ngayon, 2 po yung sumali na sa amin, si Congressman Dante Marcoleta. Kilalang-kilala naman po yan. At kagabi po yung nag-proclamation si Pastor Apollo Kibuloy. O nga pala, may rally concert daw kahapon sa Pasig. Kumanta ka ba doon? Kasama ka ba ron? Nag-speech po ako pero hindi naman maiwasan yung sample Ayan. Ganun talaga ang buhay natin. Mamaya ka namin pasasampulan ng kanta. Nabigyan lalo na idea sila kay Attorney Easy muna. Pero teka muna, si Pastor Kibuloy nag-rally pero wala siya doon. Wala Nasa po kulungan. siya. Siya po ay nasa hospital. City jail. Yes, hospital arrest po. Nasa hospital pa. May TB May TB pero may papagaling. tuberculosis pala siya. Bukod sa marami pang sakit. Ayan. Akala ko nakalabas na. So, naglabas na ng video message yata. Opo. Meron. Anyway, ang Pangulong Marcos bumanat kahapon sa kanilang kick-off rally sa
tawag. Ha? Oo nga po. At binanatan ang administrasyong Duterte at kasama sa naging banat niya, of course, andyan yung EJK, ang isang napag-usapan din ni yung West Philippine Sea. Obvious na may pagkiling na po ang Duterte administration sa China. Ang tanong po namin ngayon sa inyo, Atty. Jimmy Bondoca, ano ang stand nyo sa issue ng West Philippine Sea? Ayan, kasi ang makakampi daw ng Duterte administration parang baliwala lang, parang kinakampiyan ng China. Ayan, oo. At pumapalakpak pa, sabi niya. Hindi talaga kaya sa isang interview pag-usapan yung masalimuot na issue na yan. Pero ay isa lang ang malinaw. Okay. Nakita ko first hand ang independent foreign policy ng administrasyong Duterte. Walang kinampihan yan. Pati po, kung sukatin niyo po, may nakausap po ako dati sa budget natin, no? Na lahat po, pati mga foreign loans natin, pantay-pantay. So, administrasyong Duterte po, doon pinakapantay-pantay yung mga pinautang at pinagkautangan natin. Wala tayong kinilingan na bansa. Pagdating din po doon sa West Philippine Sea, I think ang ginawa po ng Pangulo ay umiwas talaga sa kapahamakan ng ating mga sundalo. Pero wala po, mag-research po kayong lahat. Please do your independent research. Tingnan nyo po kung talaga po bang kumampi ang administrasyong Duterte sa China at hindi po totoo yan. Pinanindigan natin ang independent foreign policy at pinangalagaan natin ang kapakanan at buhay ng ating mga sundalo. Ayan, okay. So, isa pang issue, ayan, Pasensya na, alam ko malalim yung ano na yun eh. Kasi po, alam nyo, ang lalim na usapin. Pwede natin pag-usapan mula 1951, halimbawa, Mutual Defense Treaty, kung kailan nawala, halimbawa, pati mga Paracel Islands, 1974, isa-isahin natin, 1995, 2013, pagdating sa Scarborough. Pero mahaba masyado eh. Ang dapat po nating aminin, matagal ng problema yan dahil malakas po mga kalaban at hindi iisa, hindi lang China, meron ding US. Lahat yan po ay mga powerful world powers. Attorney Bondoc, sir, well, anyway, alam naman natin na kumbaga sa pagkiling sa mga superpowers, ay mas inaamin din ng dating Pangulo na mas kampi sa China kumpara sa US. Ayan. Yes. So, ang tanong lang naman ng marami ay ano ang dapat kasi umabuso naman ang pambubuli sa atin. So ano ang dapat aksyon sa ganitong pambubuli kasi ayan, although na kinaibigan ng dating administrasyon, pero bakit lumalala yung pambubuli sa atin at gustong sakupin pa yung ilang teritoryo natin kasama na yung exclusive economic zone natin. Ayan. Hindi titigil yun eh. Kasi alam nyo, ang talagang makapangyarihan, gusto talagang manakop, no? Ang I will give credit to this administration that last year they passed a law, no? I think RA 12022 or 24, no? Paki-check na lang yung Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, no? At ang maganda dun sa batas na yon, talagang pinapakita nila yung independent foreign policy natin na dito na tayo magpuproduce kahit ng mga war materials, defense materials, and that we will foster partnerships with allied nations with INS. Ibig sabihin, wala na tayong kikilingan na isa lang na dito tayo kukuha ng weapons kasi negosyo po talaga ng ibang bansa yan, no? We will produce material na tinatawag dito na sa Pilipinas. Maganda po yun. I think that's a good step by the administration. Now they have to enforce it. Ang hindi ako sang-ayon talaga, yung pagpasok ng US bases or any other military presence in the country, labag po kasi sa konstitusyon. Ayan. Okay, mabigat. Lighter side. Ayan, mga taga-showbiz dito. Ito, Pagka daw maging senador kayo, Atty. Jimmy Bondoca, ano naman ang inyong maiko-contribute? Ano ang tulong na magawa niyo sa mga taga nasa entertainment industry? Yes, alam nyo yung sa entertainment kasi, palagay ko masyado siyang kalat-kalat in the sense na walang government intervention. Kasi po, halimbawa ang Korea, ang napakalinaw, no, yung K-pop is a product of the Korean government, no? Ganun ba? May support ang Korean government yan? Trillions of dollars. Ganun Trillions ba? of dollars. In fact, merong Netflix documentary about that, no? So this is not a secret, no? Talaga? Ang entertainment kasi at unang natuklasan niya ng Hollywood, nakita nila that is the way to establish hegemony, 'di ba? Ang hegemony is
dominance without military forces, no? Nagdo-dominate ang Amerika sa atin kasi idol natin sila eh. No, ang gaganda ng sine. They are able to tell their story. Alam niyo po, yung West Philippine Sea, bumalik tayo dyan. Can you imagine kung meron tayong state-sponsored movies na talagang Hollywood level na ipagkakalat natin via treaties sa ibang mga bansa? Ipakita yung drama na talaga nangyayari sa mga ngisda. Ipakita natin yung arbitral ruling, no, ng Permanent Court of Arbitration, pero in a storytelling manner. Kasi meron ba nakikinig sa talumpati? Wala naman Wala eh. naman. Pero sa sine, kung gumawa ka ng mga Pilipino, yung pinaka-pogi dito, mga pinakamagaganda. Pero wag na tayo lakay, ha? Yung mga ano na lang, ibang gwapo na lang. Wag na po tayo. Ilabas sa Netflix yan, worldwide na kaagad yan, ano, ha? And that's another thing, no? Democratize na naman ng entertainment. Pwede naman sa social media. Yes. With billions ang manunood. Maganda idea yan. Maganda. Of course ni it Jimmy is. Bondok, Of course sir. it is. Ayan, Yes, sir. Thank you. isulong mo yan. Ayan na. Storytelling. Oo, Diba? ayan na. Para marinig at panoorin. Oo. Gawing documentary film, di ba? Yun Ang na ganda kaya niyan. nga, no? Oo, Actually, oo. maganda yun. Of Kasi course. tama ka, attorney. I agree with you. Kasi wala namang nakikinig kapag ka nagsasalita ka. Alam, ang audience mabilis maboard. Kanina nga, nagsasalita ako tungkol sa West Philippine Sea. May natuwa ba? Wala naman, di ba? Sabi nyo, masyado na seryoso to. Hindi, to be real talk, di ba? Real talk. Pero kung sini po yan, o kaya awitin. Di ba, ngayon, pag may nakikilala na singer, dahil kumanta tayo ng kantang banyaga, wala pong masama doon. Pero namimiss ko yung mga araw na Freddy Aguilar, anak yung sumikat, Tagalog yung sumikat, di ba? Mga OPM. Bakit hindi po natin. ganon? Ibalik natin sa ganon. Nako, attorney, sa dami po ng problema no, na kinakaharap po ng Pilipinas, ano pong sektor kaya kung kayo ay papalarin at iboboto ng masang Pilipino, ano po yung sektor na gusto po ninyong unang-unang pagtuunan po ng pansin? Ang sektor kasi lahat naman ng sektor importante. Ang matagumpay na bansa has a strong middle class. No, yan talaga. Hindi natin sinasabing hindi natin aalagaan yung sobrang yaman or sobrang hirap. Pero kasi kapag gumawa tayo ng strong middle class by improving infrastructure, transportation, creation of jobs, yung mahihirap aakyat sa middle class. Tapos yung mga mayayaman, magte-trend na din yan. No, makikisali na yan sa middle class at it makes a more cohesive society. Ngayon, pagdating naman sa sektor, ako yung lalo na po yung sa health sector, kailangan po talaga natin ayusin. Yung mga nangyari po sa PhilHealth, grabe talaga. Ang tao, pag walang trabaho, pwede maghanap ng trabaho. Pero pag may sakit, namamatay na, hindi na makalabas sa ospital, wala na siyang kalaban-laban. We have to start at that point. Totoo yan, Totoo po. Attorney Jimmy. Eto nga minsan may naging topic kami rito ni Sister L. Na maniniwala ka ba na pati operasyon ngayon na isang pasyente, niraraffle, parang raffle sa Christmas party? Narinig ko yan. Opo. 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 Masakit eh. Tsaka ang problema, these are all open secrets. Parang alam natin pero wala tayong magawa. Ayan, Isa lang ang sagot dyan, budget. Sa totoo lang po. Pero Attorney Jimmy Bondok, sir, ayan, kumbaga on the lighter side kung may kanta na maglalarawan sa yung laban sa politika, sa eleksyon, ano ito at bakit? Kagabi po dun sa kick-off ni Pastor Kibuloy, kinanta ko po yung matagal ko nang ginawang kanta para kay Tatay Digong, yung Tunay na Laya. Wow. Pakihanap na lang po sa YouTube. Tunay na Laya. Tunay na laya. Opo, ang lyrics nun, yung chorus niya, ang kalayaan, pinaglalaban. Ang kalayaan, may kabayaran. No? Nararapat dumaban isang pinuno. Ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. So I was talking about discipline, no, yung self-discipline. Sana po mapakinggan nyo because like I said, kahit magsasalita ako dito, kung hindi nyo naman marinig yung art, you do not hear the heart. So pakinggan nyo po. So, Tunay search na laya. mo nga kuya mamaya para maiparinig natin mabilis. Mamaya, pakantayin natin na Papakanta natin ng live. Nako, attorney, kakanta ka pala ng live eh. Pero teka muna, si Val Gonzales, Aba, meron oo. katano ating mga kababayan, ha? Puntahan natin, Lakay. Man on the street, saan ba ito, Val? Sa
Nasa casino ba ito? Nasa Pagcor ba ito? Alamin natin na Tumataya ba Lakay. ito o nasa palengke? Saan sa Saan ba kalsada? si Val? Pero ito, mukhang nasa kalsada si Val Lakay. At ang isa sa ating mga kababayan ay may katanungan sa ating aplikante at tumatakbong senador ni si Attorney Jimmy Bondoc. Val, saan kayo ngayon? Viral na labas ito, Sister El at Mayor, Attorney Jimmy Bondoc, dahil dito sa kahabaan mismo ng Commonwealth Avenue, tabing-tabi nitong Commonwealth Market, doon sa inspeksyon na sinagawa ng Department of Agriculture dito sa palengking ito. Naispatan ko itong isang tricycle driver, si Kuyang Pablo Dianyo. Si Attorney Jimmy Bondoc ay siya ngayon ang nakasalang doon sa interview ng masa bilang tumatakbong senador. Ano po yung tanong ninyo? Attorney, may tanong lang po sana ako tungkol po sa mahaling pamilihin ngayon dito sa Commonwealth Market. At sana po mayroon po kayong solusyon na may tupad na mababa po ang ating pamilihin. At saka po, sana matulungan niyo naman po kami dito sa aming pagbabiyahe na wala na po kaming kinikita dahil sa mahal na pong gasolina. Naku. Pabilihin po ito. Kita na po mayroon po kayong may pasang batas sa Senado. Pagdating niyo sa Senado, is kami matulungan na pababain po ang mga bilihin po dito sa aming pamilihan. Ayan, At presyo. maraming salamat po, Attorney. Presyo ng bilihin at presyo ng gasolina. Bigat, ano? Napakabigat. Kasi po, puro long-term ang solusyon dyan. No? Ang sagot kasi sa inflation, kung madalian lang, syempre yung Bangko Sentral, i-adjust yung mga inflation rates, mga ganyan, mga interest rates rather. Pero, ang Pilipinas kasi, naging trader economy na. Hindi na tayo production economy. Kailangan po talaga bumalik tayo sa sarili nating pagtatanim, agrikultura, ipasok dito, mag-industrialize tayo, ipasok ulit ang mga pabrika dito. Ganun lang bababa ang bilihin, lalo na ang basic commodities kailangan dito na sa Pilipinas. Bakit tayo nag-aangkat ng bigas? No? Pero sa madalian lang po na solusyon, pag kami po ay nakaupo, pwede naman kasi tayo gumawa ng mga stabilization funds. No, ginagawa naman lagi ng gobyerno 'yan. So, immediate 'yon, pero band-aid lang 'yon. Ang long-term talaga na solution, even economists, ito hindi tayo mag-aaway dito even with economists. Kailangan natin maging production economy ulit. Gumawa tayo ng sarili natin. Maglilis manggas tayo, magtanim tayo ulit. So, industrialization at palakasin ang agrikultura. Yes. Ayan. Okay. Satisfied kaya si Kuya sa sagot ni Off mic Attorney? ka. Ayan. Ayun, Oo. Attorney, Kuya Sir Val. Senador, may isa pa sana akong tanong. Opo. Sige, kuya. Maraming salamat. Sana makarating ka sa Senado. Suportado ka namin. Hindi ka rin nakakalimutan. May Ayun boto ba? na May kaagad. boto na si Attorney Jimmy. Alam niyo po, mahalaga po sa akin yung boto na inyong pinangako sa akin at hindi ko po kayo makakalimutan, pati ang inyong muka hindi ko makakalimutan. Pag kami nakaupo, gagawa po talaga kami kaagad ng mabilis na batas para masolusyonan yung problema ninyo. Kahit band-aid lang muna, gagawan po namin ng solusyon. Salamat po sa inyo. Maraming salamat, kuya. Ayan, pasensya you, na at naabala ang thank you, Val. pamamasada mo sa tricycle. Val. Dito sa Commonwealth Market, back to yung Mayor, Sister El. Okay, maraming salamat, Val Gonzales. At si kuya tricycle driver. Nakalimutan ko yung pangalan niya, Lakay. Oo nga. Flash Report. Flash Report! Pasok muna natin itong flash report at siguro pasagutin din natin na reaksyon mula kay Attorney Jimmy Bondoc. Yes, Lakay, dahil ang National Bureau of Investigation inirekomenda sa Department of Justice na kasuhan ng kriminal si Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay ng pagbabanta umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, Lakay, inirekomenda na ng National Bureau of Investigation sa Justice Department ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay BP Sara Duterte. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI Director Jaime Santiago na kabilang sa mga itinakakaso nila sa pangalawang Pangulo ang grave threats at inciting to sedition. Ito ay matapos umano ang pagbibitiw ng pangalawang Pangulo ng mga pagbabanta laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at
House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, batay sa kanilang findings, may sapat na mga batayan upang kasuhan ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Natapos na ng Bureau yung investigasyon kaugnay sa mga pahayag na ibinunyag ng pangalawang Pangulo na itinuturing na seryosong banta sa seguridad at kaligtasan ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Ang hakbang ng NBI ay nag-ugat sa isang live social media broadcast kung saan hayagang nagbitiw ng direkta at lantad na pagbabanta si VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady at House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito nagkaroon nga ng mga pangamba hinggil sa pambansang seguridad at katatagan ng pamahalaan. Sa kanyang social media post na puno ng pagmumura at binanggit din ni Vice President Sara Duterte na mayroon na nga siyang inutusan upang isagawa ang pamamaslang. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Maraming salamat Giselle Ricafort at reaksyon na Attorney Jimmy Bondoc dito sa rekomendasyon NBI na kasuhan asampa ng criminal case ang Vice President Sara Duterte Carpio sa DOJ at isama na rin natin yung impeachment complaint laban sa kanya. Disclaimer po, syempre ako po ay kaibigan ng mga Duterte, Okay. Including VP Sara. Doon muna tayo sa una, doon sa NBI recommendation, wala naman pong masama doon. Dahil para sa akin, kung sila ay sa kanilang preliminary investigation ay nakahanap sila ng kumbaga cause, probable cause, ano? Edi isang pa nila. Pero ang lagi pong hindi naiintindihan ng taong bayan, nasa executive pa rin kasi lahat niyan. Yung lahat ng nangyayari, yung pag-investigate, yung pagsampa sa prosecutor. Pero pag tumawid na po yan sa isang branch ng government, sa korte na, doon natin malalaman kung talaga bang merong guilt beyond reasonable doubt, kung talaga bang ginawa ni Ma'am Sara yung mga inaakusa sa kanya. And I believe in the integrity of our courts. So, abogada naman po yung si Vice President Sara. Kayang-kaya naman yung depensahan ng sarili niya dyan. Personally, I don't think meron siyang ginawa dun na masama dun sa kanyang mga conditional threats. Ano? Granted, no, to taste, kumbaga sa iba parang it was very aggressive. But I think she was fighting for her life. No? So, di saan pa nila? Palagi ko kaya naman ni Ma'am Sara depensahan ng sarili niya. Ayan. Okay, kinakamusta ng oras sa Sister L. Anong gusto mo? Pakantahin na natin si Attorney Jimmy o walang gitara, mahirap Acapella lang daw, attorney. Pero alam mo lang kayo, meron talaga nagre-request sa news center kanina pa. Kasi idol niya si Attorney Jimmy Bondoc. Sabi niya, please pakantahin mo ng Let Me Be the One. So pagbibigyan natin ang ating mga kasama sa news center. Akala ko yung hit ni Attorney Jimmy Bondoc na My Pledge of Love. Yan, Cannot be broken. Eto na, attorney, chorus lang daw ng Let Me Be the Let me One. be the one to break it up so you won't have to make excuses. Wala bang bayad to? You don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become a lie. So I'm telling you I love you one last time and goodbye. Wala pa rin. Grabe naman yun, lakay, acapella yung partida. Wala pa rin kupas ang Attorney Jimmy Bondoc. Attorney Jimmy Bondoc bilang panghuli po, sir. Ano po yung mensahe sa ating mahabayan na bakit At ikaw, bakit ikaw po? ang kanilang dapat iluklok na miyembro ng Senado? Ang pinaglalaban ko po ay diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang maayos na talakayan ng ating mga mambabatas para po yung pag-aaway ay hindi na dumadagdag sa mga problema nating napakarami. We need gentlemen in the Senate. Ang disiplina naman po ay ang pagsunod sa batas ng mga mismong mambabatas dahil kung minsan po tayo ay nakakakita ng hindi pagkakapantay-pantay na pag mambabatas ang lumabag sa batas ay absuelto. At dahil po ang Senado po ay ang puso at ang isip ng bayan, diyan po tayo kumukuha ng halimbawa. Kaya tandaan nyo po yung diplomasya at disiplina sa Senado, yan lang po ang aking paglalaban para sa
para po sa ikabubuti ng pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Attorney James Patrick Jimmy Bondok, sir, ng PDP Laban, kandidato sa pagkasenador. Maraming salamat po and good morning and Thank you so much, good Attorney. luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiac Rehabilitation ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by ACS.